This lesson gives you some kind of encouragement and strength, to lift you up, to lift your spirit. Sapagkat ang topic natin ngayon ay Spirit-filled life. Yan. So, eto na yung dalawa sa huli nating lesson. So, next week, Thursday, that will be the last. Ito yung second to the last. Okay? So, Spirit-filled life, fruit of the Spirit. Now, look at this. Basahin natin Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Sige nga. Meron naman na tayo dito. Yan. So, meron din kayong Bible. That is good. The fruit of the Spirit is, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Okay, now, listen to this. How many fruit of the Spirit ang binanggit dyan? How many? Lauren, how many? Marunong ako magbilang eh. 9? Okay. Now, let me ask you this question. How many fruits or fruit of the Spirit? How many fruit or fruits of the Spirit? How many? How many fruit or fruits of the Holy Spirit? Pwedeng singular, pwedeng plural. How many? Sa tingin ninyo, ilan? Ilan ang bunga ng Espiritu? Tatlo? Okay. Thank you, Angel. Ay, yan ang gusto ko kay Angel. Talagang isang tanong mo lang sumasagot agad siya. Talagang pwede itong maging honor eh. Oo. Ganyan ang mga academician. No? Sumasagot agad. Anybody, ilan ang bunga ng Espiritu? One? Sino nagsabi ng one? Yan, si Ate Natalie, Ate Alex, Ate PJ. Now listen to this. Okay. Ang bunga ng Espiritu Santo ay isa lang. Yeah. And that is love. Yeah. At tama yung sinabi ni Alex, karirinig ko lang, sinabi ni Alex, kasi yung iba ay manifestation lang. The fruit of the Spirit is love, but the manifestation of love is the other. Yung joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, yan ang mga manifestation ng love. Okay? Ibig sabihin yung joy, kaya magmamanifest yung joy sa'yo, yung bang joy na, kumbaga parang kahit na may problema ka, pero may kagalakan ka pa rin. Sabi sa James chapter 1 verse 2, ano sabi doon? Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Magala kayo, mga kapatid, kahit kayo ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Kaya ka may joy kahit na may problema ka because of love. Kaya ka may peace, sabi doon, kaya ka may peace, kaya ka may kapayapaan because of love. Kaya ka may patience because of love. Kaya ka may kindness because of love. Kaya ka may goodness because of love. So, all of those manifestation ay pwedeng mag-manifest, pwedeng mangyari because of love. Love is the fruit. At yung fruit na yon, yung love na yon, ang nagre-resulta ng joy, ng peace, ng kindness, goodness, at lahat ng yon. So, parang yung lahat ng yon, yung from joy to self-control, sila yung result ng love. Nakuha? Naintindihan? Okay, now, magkaiba ba ang fruit of the Spirit at gift of the Spirit? Diba last year week, pinag-aralan, mga last few weeks ago, pinag-aralan natin yung gift of the Spirit. Diba? Ano yung mga gift of the Spirit? Service, teaching, evangelism, prophecy, speaking tongues, right? Nandiyan natin, healing, faith, teaching, correct, leading, right? Administration, right? Those are gift. Pero ito ay fruit. Yung gift at fruit are different. Okay? Yung gift, ito yung skills or ability mo na pwede mong gawin o magagamit mo sa paglilingkod sa Panginoon. Pero yung fruit, ito yung manggagaling sa heart mo. It is what you call the reflection of the person of Jesus Christ in your life. So yung fruit of the Spirit is the reflection of Jesus Christ. Di ba? Kasi ang goal ng Christianity is not only to know the Bible, but
to become like Christ. That is the ultimate goal, Ate Ayla. The ultimate goal, ang pinaka-goal natin, bakit ka Christian? Ba't ka umatay ng Sunday service? Ba't ka nagpupuri sa Panginoon? Ba't ka umatay ng prayer meeting? Ba't ka nananalangin? Ba't ka nag-aaral ng Bible? Kikinig ng Word of God? The goal is to discover Jesus Christ through the living Word of God and to become Christ-like. That's the goal. Discipleship, the road to discipleship. We have to become like Christ. Hindi tayo magiging si Jesus. There's only one Jesus. Only one. Iisa lang ang ating Panginoong Jesus, di ba? Hindi ka pwedeng maging si Diyos, hindi pwedeng maging si Jesus. Si Louie, hindi pwedeng maging si Jesus. We cannot become like Jesus. We cannot become Jesus, but we can become like Christ, like Him. Ibig sabihin, yung kanyang mga attitude, yung kanyang personality, yung kanyang behavior, yung kanyang submission, obedience. Yun ang pwede nating gayahin. We want to become like Him. That is the ultimate goal of becoming like Christian. Okay? So, tutuloy natin. So, pag-aaralan natin yung siyam na bagay na binanggit dyan, from love hanggang self-control. Ano-ano ba yung mga yan? May mga definition yan, may mga paliwanag, and tingnan natin hanggang saan nang kaya nating mailagay sa isip natin. Okay, so continue. So, before that, the fleshly satisfaction, the carnality of man. So, sa Galatians pa rin yan, makikita natin dyan, verse 19 hanggang 21, na binabanggit diyan na tayo daw ang naturalness ng isang tao ay tayo ay makasalanan. Yung carnality, the word carnality meaning fleshly, flesh and carnal. Carnal, the word carnal ay galing yung salitang Latin na ibig sabihin ng carne. Carne, diyan galing yung word na karne. Yung karne ng baboy, karne ng baka. Carne meaning flesh. No? So, word carnal, meaning fleshly, makalaman. At yan ang nature ng tao. Makalaman tayo, makamundo tayo, makasalanan tayo. Alright? So, inclined to indulge to sin. Ibig sabihin, tayo ay madaling magupo ng kasalanan. That's the meaning of that. Inclined to indulge to sin. Ibig sabihin, madali tayong magkasala. Alright? Bakit? Sabi dyan, 19 to 21, verse 19 to 21, the acts of the sinful nature are obvious. Ito daw yung mga gawa ng kasalanan. Ng sinful nature, yung natural na kasalanan o yung nature ng kasalanan sa tao. Diyan pa rin yan, Galatians 5 yan. Galatians 5, binabasa natin, pero sa verse 19 to 21 lang yan. Ano daw ang mga gawa, ano daw ang mga makikita natin sa sinful nature? Number 1, sexual immorality. Now, that's number 1, di ba? Ano pa? Impurity and debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, faction, and envy, drunkenness, orgies, and the like, and many, many more. Now, ang dami yan, di ba? So, alam nyo, yung iba dyan, alam niyo yung ibang mga word dyan. Sexual immorality, alam nyo yan. Ibig sabihin, yung sex before marriage. That is one kind, no? Yung kasi ang sex ay God's design, di ba? Pero ang sex outside marriage is sinful. So, pwede lang magkaroon ng sexual relationship ang babae at lalaki under marriage kung sila ay kasal. Pero kung hindi sila kasal, ang sexual relationship ay kasalanan. Okay? Next, impurity. Ano din yan? Impurity. Yan, paggamit din ng mga masamang bagay, no? Na nagiging sanhi, parang isang tao ay magkasala. And debauchery. Debauchery, parang related din ito sa sa sexual immorality. And then idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyusan yan. Witchcraft, anong witchcraft? Pangkukulam, paggamit ng mga yung mga gayuma. Ayan, tapos yung nangkukulam, may nakakabalita ba kayo naman ganon? Yun. Mga nangkukulam, mga nanggagayuma. Alam nyo, kahit yung albularyo, bawal din yun.
Diba? Kasi yon ay tumatawag din yun ng spirit. Yung mga sumasangguni sa mga manggagaway, sa mga albularyo. Hindi rin yun maganda. Actually, yun din ay ipinagbabawal din ng Biblia yon, sa Biblia, no? Yung mga albularyo, si Mang Kepweng. Kilala niyo si Mang Kepweng? Yung mayroon ditong taling panyo. Tapos may mga dahon-dahon, binubulungan yung dahon. Tapos ilalapat sa part ng katawan mo na may sakit, di ba? Yun, si Mang Kepweng yun. Yun. May kapitbahay kami na gano'n eh. Noon. Okay, si Mang Kepweng. Okay. Hatred. Anong hatred? Ibig sabihin, galit, no? Pagkapuot. Hindi lang yung basta nagalit, talagang puot yun. Yung nasuklam. Pagkasuklam, gaano yun, kasalanan din yun. Pwede kang magalit, no? Kung ang sanhi ng yung galit ay yung nakikita mo na yung isang bagay na banal ay dinudumihan. Yan, pwede kang magalit doon. Bawa, church, binabastos, no? Pangalan ng Diyos, binabastos. Yun, pwede kang magalit doon. Pero yung hatred na gusto mong pumatay, ayun, yun ang hindi magandang hatred, di ba? Discord, ano ang discord? Discord meaning disunity. Hindi pagkakaisa. Pagkakagalit-galit. Ayan. Okay, jealousy. Uy, pati pala jealousy ay kasalanan, yung pagsiselos. Victoria, huwag ka na magselos, ha? Okay? Alright? Sino pa nagsiselos dito? Ikaw. Kayo talaga, ha? Ikaw ba nagsiselos? Ha? Sinong mga seloso dito? Selosa? Ikaw ba, Jimel, seloso ka? Hindi, yan. Ikaw, Angel, selosa? Selosa? Selosa ka? Ayan, mahaba-habang tanong yan. Okay. Next, fits of rage. Ayan, pagkapuot din yun eh. Ganyan eh, parang kagaya ng mga biglang galit yan eh. Yung mga yung mga sa kalsada, anong tawag doon, Kuya Paulo? Road rage. Yan, yung mga bigla na lang magwawala doon, no? Dahil nagkasagian lang, nagtatantrum, ayan. Di ba, sa kalsada, nagunahan lang, nagkasabitan lang, yan. Away na yan, di ba? May mga namambaril na nga dyan eh. Diba? May pinatay na nga dyan dahil lang sa nagkasagian lang sila. Ayan. Next, selfish ambition. Kasalanan din yan. Dissension, faction, envy, drunkenness, pagkalaseng, no? Ito, drunkenness, ano yan eh, walang taros na pag-inom. Sa Tagalog yan, walang taros. Anong ibig sabihin? Walang halos paghinto. Tuloy-tuloy na pag-inom ng alak yan, ha? Hindi tubig, ha? Yung bang ginagawang, yung gin ginagawang tubig. May mga kilala ako noon, Kuya Ate J. Race. Umaga pa lang, uminom ng alak, ginagawang gatas, kape. Alam mo, nangyari sa alak, nagkaroon ng mga cancer sa bituka. Ngayon, yung iba patay na eh, dahil sa cancer sa bituka. Yung iba naman ngayon, ooperahan sa mga bituka nila dahil may nagkasakit sila. Yung iba nga mga kaidaran ko, yung iba mga bata pa sa akin, ha, yung mga itsura, ang tatanda na. Kaya mga kasabayan ko lang. Mga 45, mas matanda na sa akin ng itsura. Uugod-ugod na, ang papayat, ganyan mga mukha, hapis. Kasi, sa bisyo, di ba? Yan. Okay. And the like, and many more, okay? Now, ano ang consequence ng sin? When you say consequence, meaning ano yung punishment, yung kapalit. Tama yan, Ate Aliana. Okay, verse 21, nasabi dyan, excluded from eternal life in heaven. Verse 21 sabi, I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. So, yung mga gumagawa daw ng mga bagay na yan, imagine lahat yan mga kapatid, ay hindi daw magmamana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, wala kang salvation. Yan. So, continue tayo. Next, Kuya. Okay, ito na. The fruit of the Spirit, the parent fruit, yung pinaka-nanay ng bunga ng Espiritu. Verse 22, the most valuable among all virtues, but the fruit of the Spirit is love. Yan ang pinaka-una, pinaka-nanay. The mother of all fruit of the Spirit. Okay? The love. Yan. Kaya kung may love ka, you can be patient.
Kung may love ka, you can be peaceful. Kung may love ka, you can be good. You can be kind. You can have long suffering. No? You can be joyful. Yan ang pinaka-nanay ng lahat ng bunga ng Espiritu Santo. Okay. The progeny, fruit. Ano yung progeny? Ibig sabihin, anak. Yan. So, yung parent, nanay, yung progeny, ito yung mga anak. Okay? Ano yung mga anak ng spirit, fruit of the Spirit? These virtues are for victorious living. Ano yon? Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito, no? Now, Pastor, pwede bang lahat ng yan ay makita sa isang tao? Yes, pwede. Pwede. Pastor, pwede bang yung iba dyan ay makita sa ibang tao pero yung iba hindi? Yes, pwede rin. Kasi we are in the process of sanctification. Ibig sabihin, pinapaging banal pa lang tayo ng Diyos. So, maaaring yung iba dyan, meron ka na, pero yung iba, wala ka pa. For example, meron ka ng joy, meron ka ng peace, may patience, may kindness, may goodness, pero hindi ka pa faithful, hindi ka pa gentle, wala ka pang self-control. That is okay because you are in the process para ma-perfect mo lahat ng yan. Alright? Pwede namang may self-control ka na, faithful ka na, pero wala ka pa rin joy, wala ka pa rin peace. Pwede rin mangyari yun. Kasi nga hindi ka perfect eh. So, pwedeng meron ka ng lahat ng yan, pwede naman na wala ka pa, hindi ka pa kumpleto sa mga yan. Alright? Kasi kailangan mong i-develop yan eh. Dinidevelop yan. Yan. Kinakailangan mo yang pag-aralan at i-develop. Parang ano lang din yan eh. Lahat ng bagay ay napag-aaralan, di ba? Nade-develop. Ganyan din ang fruit of the Spirit. Nade-develop yan. Unti-unti. Ako, may time. May patient ako. Pero minsan din, nawawalan din ako ng patient. Di ba? Ganun tayo eh. Ganun talaga yon. That is normal. Okay? Kapag halimbawa, kindness. Pero, mabait, di ba? Kabaitan yan eh. Magkaiba kasi ang kindness at goodness. Ang kindness, kabaitan. Ang goodness, kabutihan. So, hindi pwedeng kabutihan at kabaitan. Mabait ka. Mabait parang meek, gentle, parang hindi ka nagpag-away, gano'n, di ba? Hindi ka naman pwedeng, kahit na binabatukan ka na, hindi ka nagagalit. Hindi pwedeng gano'n, di ba? Abnormal yon. Alam mo sa school, ikaw, binabatok-batukan ka pa, di ba? Pinaglaruan ka, binubuli ka, ginagawa ka ng masama, lagi kang inaasar, inaawa, pero hindi ka nagagalit. Hindi tama yon. That is abnormal. Alright? Pwede ka pa rin magalit kahit na mayroon ka ng fruit of the Spirit na kindness. Pwede. Pwede magalit yon. Diba? Pastor, di ba, fruit of the Spirit eh. Hindi ka tayo perfect eh. Di ba? We can still struggle with all of this. So, minsan may mga ganong mga pangyayari sa buhay natin to develop all of those things. Now, listen to this. Very, very carefully. Kailangan nyo maintindihan to, okay? Pagka nag-pray ka, sabihin mo, Lord, give me patience. Hindi ka automatic magiging patient o magkakaroon ng patience. Ang word na patience, yan ang noun. Yung patient is adjective. Ba? Pag sinabi ko na si Aliana ay very patient person, that is correct. Pero pag sinabi kong Aliana is very patient, that is wrong. Patience is noun. Patient is adjective. Adjective, dinidescribe mo yung tao. Okay? So, yan patience, noun yan. Noun. Pag ginawa mong patient, magiging adjective yan. Description of the person. Now, listen. Pag sinabi mong, nag-pray ka, for example, nagpipray si Aliana, Lord, gawin mo akong mapagpasensya. I want to become patient. Yan, adjective. I want to become patient. Adjective yon. Or, I want to have patience. Noun. I want to have patience. Hindi automatic. Sasabihin ng Lord, okay, Aliana, ikaw ay may patience na. Ikaw ay patient girl na. Patient. Mapagpasensyang babae. Di ba? Hindi ganun yun. Na pag nag-pray ka, pasensyoso ka na. Hindi. Anong mangyayari? Anong bibigay sa'yo ng Panginoon? Mga situation para ma-develop yung patience mo. Ibibigay sa'yo ng Lord yung mga situation sa buhay mo na kung saan pwede mo ma-practice yung pagiging
mapagpasensya. Susubukin yung patience mo. Diba? Doon madedevelop yung sinasabi mo na patience. Kaya huwag kang magtaka. No? Ano ba? Sabi mo, Lord, gusto kong maging mabait. Pero bibigyan ka ng mga tao na susubukin ng kabaitan mo. Yan, understand what I'm saying? Kasi nag-pray ka na gusto mo maging mabait eh. Eh kung ang lahat ng tao katabi mo, kasama mo, puro mabait, paano mo masasabing mabait ka? Kinakailangan, bigyan ka ng Diyos ng mga tao, ng mga salbahing tao, to test your goodness, your kindness. Para masabing magiging mabait ka. You understand what I'm saying? Okay? O faithful. O Lord, I want to become faithful. No? Susubukin ng Lord yung karakter mo para ma-develop yung faithfulness. Minsan, sa mga bagay na sikreto, sa mga kaibigan mo, o kaya sa mga pera, para ma-test yung faithfulness mo, kung talagang faithful ka. Sa tithes and offering, faithful tayo, kunwari, hindi ako nagnanakaw. Pero hindi tayo faithful sa tithes and offering natin, di ba ganon? That is another test of our faithfulness. Okay, love. Okay, love. Yan. Siyempre, love, sino pa dapat bumasa niyan? Siyempre, yung in love, di ba? Aliana, di ba? Ikaw pumasa. Dahil ikaw in love, eh. Love po yun. Okay, siyempre. Love is the first and greatest fruit of the Spirit. Jesus himself emphasized the importance of love, saying, "A new command I give you, love one another as I have loved you." Love is not merely an emotion but a selfless, sacrificial action that seeks the well-being of others above ourselves. Divine love is unlimited, transforming and unchangeable. It is the love which sent Christ to die for us. Now, because the Holy Spirit is living within the believer, this love is to be shown towards other Christians and the world. Yan. Thank you. Thank you. Nagmamadali ka masyado eh, no? Ayan. So, naintindihan nyo yung sinasabi sa mga binasa? Alam ko naman, maintindihan, matatalino, mga miyembro, mga young people lang SCF Church. Amen? Yan. So, ano ang hindi nyo naintindihan dyan? Anong part ang hindi nyo naintindihan dyan na medyo questionable, pero medyo, sabi dyan, love is greatest fruit of the Spirit. Si Jesus mismo ang unang nagpakita nito. Love is not merely an emotion. So, ang ibig sabihin niyan, ang love daw hindi lang siya emotion, hindi lang siya damdamin, hindi siya feeling, but what? A selfless, sacrificial action that seeks the well-being of others above ourselves. Ibig sabihin, pag marunong ka magmahal, pag to yung pagmamahal mo, mas binibigyan mo ng priority o inuuna mo ang kapakanan ng ibang tao kaysa sa sarili mo. Yan. But you have to love yourself as well. And then you learn how also to love other people. Amen? Yan. Talagang si Alex, habang binabanggit ko about love, talagang inaano niya, ini-internalize niya, pinapasok talaga niya sa heart niya, sa puso niya. Okay. Divine love is unmerited. Unmerited, ibig sabihin, hindi tayo deserve, pero minahal tayo ng Panginoon. You don't deserve the love of God, pero minahal ka ng Panginoon. That is unmerited. Ang ibig sabihin niya ay grace. Grace, meaning, binigay ng Diyos sa'yo kahit hindi ka karapat-dapat. Like salvation. Hindi tayo karapat-dapat iligtas ng Diyos, pero binigyan niya tayo ng salvation. That is grace. That is unmerited love. Amen? Eternal life. Diba? Binigay sa atin ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. Yon, unmerited, meaning hindi mo yon deserve. Pero binigay yun ng Diyos sa'yo. Hindi mo yon nakuha dahil magaling ka. Hindi mo nakuha dahil matalino ka, maganda ka, mayaman ka, mabait ka, hindi. Kahit na hindi ka mabait, kahit na makasalanan ka, binigay pa rin yun ng Diyos sa'yo. That is unmerited love of God. Alright? Transforming. Nagbabago sa atin. So, love of God changes us. Binabago tayo ng pag-ibig ng Diyos. Ewan ko sa inyo, no? Pero, di ba, ang pag-ibig ng Diyos, unti-unti tayong binabago niyan. Unchangeable. Hindi rin, ang pag-ibig din ng Diyos, hindi nagbabago. Nung minahal ka ng Diyos in the past, ngayon, halimbawa, ang ganda ng buhay, maayos. Kasi sabi mo, mahal ka ng Diyos, lahat nangyayari, maganda.
And then nagkaroon ng problema, nagkaroon ng sakit. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, di na ako mahal ng Diyos kasi ganito nangyayari sa buhay namin, sa pamilya namin, may problema, may pagsubok, may sakit, hindi na ako mahal ng Diyos. That is wrong. Love of God doesn't change. Life changes. Yung buhay nagbabago. May mga pagsubok sa buhay. Tayo ay affected pa rin tayo ng mga nangyayari sa paligid natin. Alam ba, pag tumaas ang presyo ng bigas, apektado tayo doon. Diba? Kumbawa, walang trabaho ang nanay at tatay natin, tatay nyo. Tumaas ang bilihin. Apektado kayo doon kasi saan ko kayo kukuha ng ano. Pero hindi ibig sabihin no, na hindi ka na mahal ng Diyos. What happens in the world doesn't change the fact that God still loves you. Mahal ka pa rin ng Panginoon. Kung mahal ka ng Diyos noon, mahal ka ng Diyos ngayon, at mahal ka ng Diyos bukas, at magpawalang hanggan, magpasawalang hanggan. That's why you smile. Smile because God loves you. Smile because the love of God doesn't change. Smile. I said smile. Smile. You look so beautiful. Ano yung kata na yan? Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Diba? Minsan lang ako kumanta. Diba? Hindi nyo na maririnig yun. No? It's only once in a lifetime lang yun. Once in a lifetime. Sa next life, wala na. Hindi na rin ako kakanta. Only today. Only today. Alright. So, next. Medyo mahaba, no? Pero sige. Joy. Ayan. Joy. Babasahin naman yan, siyempre, ni Ate Mariel. Joy is a big sense of gladness that flows from knowing God and His goodness. It is not dependent on circumstances, but it is anchored in our relationship with Christ. Jesus prayed for His disciples to have peace fulfilled in them, John 17:13. And this joy sustained us through trials and tribulations. Amen. Thank you, Ate Mariel. No? Joy is a deep sense of gladness that flows from knowing God and His goodness. At sabi dyan, ang joy ay hindi daw nakadepende sa circumstances natin o sa paligid natin. Understand? No? Kapag ang ating joy ay nakadepende sa kung ano yung situation natin at sa paligid natin, that is not joy. That is happiness. Listen very carefully. Halimbawa, may nag-aya sa inyo. Party, Diyos. Sabi niyang mga tropa ni Diyos, Diyos, alaga, inuman tayo. Ang daming chicks doon. Mga chicks. Yan, si Louie nag-aya sa'yo. Si Diyos. Sabi ni Louie, alaga, sa bahay namin. Inuman tayo. Ang daming magagandang chicks doon. Siyempre si Diyos, sige, let's go, punta tayo rito. Yain na si Kian. Dami palang magandang chicks. Sabi ko, mahilig tayo sa chicks eh. Pupunta naman yung silang tatlo. Happiness yon, di ba? Kasi pang-samantala lang yun eh. Habang nagiinom kayo, masaya kayo. Habang umiinom, tumutoma, masaya. Habang yung iba naninigarilyo, habang naninigarilyo ka, you can get the happiness. Iba, alam niyo yung mga ibang naninigarilyo, ang akala na pag naninigarilyo sila, pag humihit-hit sila, masaya feeling. Nakaka-relax. Alam ko yan kasi naninigarilyo din ako noon eh. No? Pagkakain, sigarilyo. Bago matulog, sigarilyo. Kahit nga sa bathroom, sa CR, habang nakaupo, di ba? Nagsisigarilyo yung iba. Yan. So, akala na yung paninigarilyo na yung buhay nila. Happiness. Pero, pag nawala lahat ng yon, wala na rin silang happiness. Di ba? Tanggalin mo sigarilyo, hindi na masaya. Tanggalin mo ang alak, hindi na masaya. Pag tanggalin mo yung sugal, hindi na masaya. Tanggalin mo ang babae, hindi na masaya. Lahat ng bagay na inaari ng tao na masaya, na pag tinanggal mo, ay hindi na sila masaya, happiness lang yon. Pero, ang joy ay iba. Ang joy, despite of you don't have everything. Pero, yung relationship mo sa Panginoon, ang nagbibigay sa iyo ng kagalakan. That is joy.
Amen? Masaya ka pa rin. Oh, walang pera, masaya ka pa rin. Sa totoo, kahit sunugin nyo nga ako ngayon, hindi ako mangangamoy 5. Alam mo yung 5? Yung 5, yung maliit na sentimo noon, kulay dilaw, tanso. No? Pag sinunog mo ako, hindi ako mangangamoy 5. Wala akong pera eh. But I'm happy, I am joyful. Kasi ang kagalakan ko, hindi nakabase sa pera, hindi nakabase sa material na bagay, hindi nakabase sa kung ano man ang meron, kundi kung ano ang relasyon ko sa Panginoon. Amen? Ganun ang joy. Mawala ng lahat, wag lang si Jesus. I may lose everything, but not Jesus. Yung inaawit natin dito, di ba? Lagi natin inaawit pag Sunday. Ano yung awit nun? You may have everything in the world, sabi yan. Yan. Ano nga? Ayaw niya, give me Jesus. Yan. Sige, come on. Give me Jesus. Ayun, correct. You can have all this world. You can Yun, ang ganda ng boses. You can have all this world, but give me Jesus. Ayan, yeah. You can have all this world. Sa'yo na. Sa'yo na lahat ng bagay na ito. But, give me Jesus. Alright? Yan ang joy. Yan ang tunay na kagalakan. Amen? Okay ka lang, Rochelle? Ayan. Rochelle. Smile, ha? Smile. Jesus loves you. Okay? Next. Patient. Peace pala. Peace. Alright. Sorry naman. Peace. Okay. Basahin, siyempre. Siyempre, walang iba. Si Kuya Diyos. Mapayapa. Peace, our deepest peace is peace with God. Our deepest restlessness is the broken relationship we have with God because of our sins. And He restores peace in our hearts and lives by saving us from our sins. This peace with God is expressed in peace of mind and in Every very practical peace between all who know and love the Lord Jesus. This peace is to be seen in our homes, between Jew and Gentile, in the church, and indeed in our relationships with all men, with all people. Ibig sabihin yan, peace. Okay? Anong Tagalog ng peace? Isda. Peace pala yan. Sorry. Peace. Peace. Deepest peace is peace with God. Ito yung tunay na kahulugan ng peace ay ang kapayapaan na galing sa Diyos. Ang deepest restlessness, yung walang kapayapaan ay yung broken relationship with God. So yun yung opposite. Ang opposite ng peace ay yung kaguluhan. Ibig sabihin broken relationship with God. So, untiin natin paliwanag natin mabuti. Peace can only be achieved, yung totoong kapayapaan, yung genuine peace, Ate Alex, the genuine peace, the deepest peace is when you have the right relationship with God. But the opposite is this, yung restlessness, ibig sabihin walang kapayapaan, no peace, is when you have a broken relationship with God. Yun lang yun, ganun kasimple. So, meron ka lang kapayapaan kung tama ang iyong relasyon sa Diyos. Pero wala kang kapayapaan, wala kang kagalakan o yung peace in your mind, in your heart, kung ang relationship mo sa Panginoon ay hindi tama. Ibig sabihin, mali ang tinuturing mong Diyos. For example, yung mga tao na ang ginodiyos, pera, ginodiyos, mga idols, o ang ginodiyos, trabaho, puro trabaho, walang panahon sa Panginoon. Maraming ganong tao. Sa panahon natin ngayon, alam nyo ba yon na mas maraming panahon sa trabaho, pero walang panahon sa Diyos. Kaya may panahon sa pamamasyal, walang panahon sa Diyos. Iyain mo sa church, remind mo sa church, uy, magsimba tayo. Busy ako wala akong panahon wala akong oras Wala kang oras? Lahat ng tao ay binigyan ng Diyos ng pare-parehong oras, 24 hours a day. Lahat tayo. Depends on us on how we use it.
I have 24 hours a day, you have 24 hours, you have 24 hours. Lahat tayo, pare-pareho tayo ng oras. Bakit yung iba ay walang panahon sa Diyos? Yeah? Ibig sabihin, hindi nila mahal ang Diyos. Hindi nila pinapahalaga ng Diyos. Kasi yung pag-spend mo lang ng time sa pagpupuri sa Panginoon, yun ay pagpapakita mo ng pagpapahalaga mo sa Diyos. Pero wala kang panahon sa Diyos, wala kang panahon sa pagpupuri, ibig sabihin, hindi siya mahalaga sa iyo. At ito, pakinggan niyo mabuti. Pag hindi natin pinapahalaga ng Diyos, darating ang panahon, makikita mo, hindi ka rin pahalaga ng Diyos. If you don't prioritize God, God will not prioritize you. If you prioritize God, if you put God first, God will prioritize you also. Ganun lang kasimple. That's a principle of the kingdom of God. Okay? This peace with God is expressed in peace of mind and in very practical peace between all who know and love the Lord. So, pagka meron kang peace na galing sa Diyos, meron kang kapayapaan sa isipan mo. Wala kang kaguluhan. May problema man, dumating man ng problema, you still peaceful. Still, no? Still in your heart. Sabi nga doon sa Psalm 46 verse 10, sabi, be still and know that I am God. Pag may mga kaguluhan, may mga problema, just be still. Anong ibig sabihin be still? Ibig sabihin noon, relax ka lang. Sinasabi ng Diyos, peace, relax lang. I can manage. Stay where you are. I can do this. Right? Akala nyo kami, sa pamilya namin, wala kaming problema. Meron. Nagkakasakit din kami. Ang wife ko, may nagkakasakit din. Minsan si Ella, nagkakasakit din. But minsan, saan tayo tatawag? Lord, where can we turn to? And then, there's only one. Only when you look up and you understand God is still in heaven and looking at you, and He will give you the peace in your heart and your mind. Amen? Hallelujah, 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 praise the Lord. Amen. Okay. Next tayo, kuya. Mahaba na yan. Ilan na rin yan. Okay, patience na tayo. Yan. Siyempre, si Ate PJ, kasi mapagpasensya to eh. Patience or long-suffering is the ability to endure trials and difficulties with a steadfast spirit. Okay, so patience. Anong Tagalog ng patience? Ayla? Ha? Pasyente? Pasensya. Ayan. Pasensya. Ayan. Pasensya na patience, mapagpasensya. Ayan. Mahaba ang pasensya, mahaba ang pisi. Patience is long-suffering, ability to endure trials and difficulties with steadfast spirit. Ibig sabihin yan, yung bang meron kang kakayanan na tiisin. Yan, mapagmatiis. Matiisin. That is another word for that, matiisin. Kaya mong tiisin lahat ng mga suffering o paghihirap. Paghihirap ng kalooban, ng puso. Pag nasaktan ka, di ba? Natitiis mo ang sakit ng damdamin. Pag nabigo ka ngayon, bangon lang kapatid. Amen? And patience. Naintindihan niyo yung patience? Kailan nyo kailangan maging patience? Pag nasa alam na kaaway yan. Pag may ano daw? May kaaway? Pag may trials. Tama yung sinabi ni Ate Loyret. Araw-araw. Kailan at saan? Araw-araw. Yeah. Sa school, sa family, sa mga bata. Mga bata, nagtuturo ka ng mga bata. Talagang kailangan maging mapagpasensya, di ba? Kung ayaw mo maging kagaya lang ni Kuya, Kuya Paulo. Patient. Mahirap magturo sa mga bata. Lalo na yung ibang mga bata ngayon, Noong panahon namin, nasasaway pa kami. Isang teacher namin, may stick kasi yun eh. Pag may ngayon mga bata, pinapalo yung stick, yung board. Magsitigil kayo! Titigil kami lahat. Kaya papaluin yung desk. Sa school Ngayon, kahit anong gawin mo, tatawanan ka lang ng mga bata ngayon eh. Babatuhin ka pa. Yung iba, mga matitigas ang ulo mo talaga. Pero, anyway, hindi lang yan. Pati yung sa pagsubok. Di ba? Pag may pagsubok sa buhay, we can be patient.
Oh, kagaya ni Mariel, sakit ang ngipin niya, pero kailangan niya tiisin. I have to be here. Kailangan kong makinig ng lesson ni Pastor Cholo hanggang 9:10. So be patient, di ba? Titiisin niya kahit na masakit ang ngipin niya, pero kailangan niyang tiisin. Yan ang patient. Ayan. Ayan, mapagpasensya. Kindness, kabaitan. Ayan, mabait ba kayo? Slide. Si Loire, mabait yan, slide. Sino ba mabait dito? Taas ang kamay. Aminin niyo. Umamin kayo. Mabait kayo. Ayan. Aliana. Yan. Sino pa mabait dito? Ayla. Mabait yan eh. Kindness ay compassion in action. Okay. Now, listen to this. Compassion, parang nahabag ka lang, di ba? Naawa ka lang. Pero kapag wala kang ginawang tulong, that's only compassion. Pero kapag tumulong ka, that is kindness. Ayun. So, compassion, habag ka. Alam mo, may nakita kang, naglalakad ka, mayroon kang nasa lubong na beggar, mapulubi. Sabi, ay, kawawa naman ito. Di ba? Sabi mo, kawawa naman. Pero, hindi mo tinulungan, that is only compassion. Pero, na-touch ang puso mo, kahit konti na lang yung pera mo, o kaya, not enough, pero shinare mo pa rin yon, that is kindness. Kaya nga tawag doon, kindness is a compassion in action.